Magandang gabi po sa inyong lahat. 2 weeks ago, umuwi po ako sa probinsya. Gamit-gamit ko yung sasakyan ko. Nagmaneho lang ako from here to Samar. Dala-dala ko yung karga-karga ko yung mga aklat ni Father Knox. Ewan ko akong nagbabasa yun. Sa aklat niya, ang dami. So, karga-karga sa pick-up ko. Pero bago yon, nihanda ko yung sasakyan. Change oil, brakes, and everything. Tapos, nagmaneho na ako. Quezon Province pa lang, Calagway, I think Calagway, Quezon Province. While driving, biglang plumakda yung sasakyan ko. Natanggal yung isang tire, yung sa likuran. Siguro dahil sa sobrang bigat ng mga aklat ni Father Knox. Medyo yata lumuwag yung mga nuts dahil lubak-lubak ang daan dyan. So alam kong plumakda yung likuran. Di ko na tiningnan yung tire kasi yung focus ko was para maitabi ko yung sasakyan. Naitabi ko naman. So yung left side ng tire ng likuran ng sasakyan ko, humiwalay ngayon. Ngayon di ko alam kung saan napunta. Diba? Pagkalabas ko, yung una kong ginawa ay nag-jack ako ng likuran para maiangat yung bakal. Pagtingin ko, naku, yupi yung brake shoe. Sira to, sabi ko. Tapos hinanap ko yung nuts. Isa lang ang natagpuan ko. Tapos yung normally, kasi sa left side, hahanapin ko sa left side. Nung tumingin ako both sides ng daan, ang lalim na bangin. Kasing taas ng nyog. Yung matataas na nyog, so malalim pa baba. Sabi ko, ang layo siguro nung tire na iyon. Hinanap ko. Walay. Di ko mahanap. May isang tao, nagbubuhat ng troso. Sa right side siya. So sabi niya, dun lang yon sa other side kasi left side. So, dun yan, ang takbo nun papunta doon. Tapos iniwan niya ako, bumalik siya sa baba, right side, para buhatin yung, binubuhat siyang parang poste. Magtatayo siya ng tindahan eh. Maliit na siguro sari-sari store, karga ka. Binuhat niya. Tapos may tumulong din naman sa akin. Pero sabi ko, wala na yun, hindi ko na mahanap yun. So I was hopeless. I gave up. Sabi, hindi ko nahanapin yon. May reserba naman. Now here comes yung tao na nagbubuhat ng troso. Pagkaakit niya, dala-dala niya yung tire. Sa right side. Sa right side. Sabi ko, salamat sa Diyos. Kung hindi siguro ako makakarating ng Samar. And most probably, di ako makakarating ngayon dito sa Maynila. Anyway, ito'y kwentong para sa akin ay nakakapanghina ng loob, na naghanda ka tapos biglang ganun ang nangyari. Pero alam nyo, isa ang finding ko. Sabi ko, ang Diyos talaga ay hindi nagpapapaya. Ang Diyos ay hindi nagpapapaya. No matter how hopeless we are na, imagine, di ko na hinahanap yung tera, nahanap pa nung isang tao na nagbubuhat ng poste. May kanya-kanya tayong kwento mga kwento na nagpapahina ng loob na sa atin. Halimbawa siguro para sa atin, yung habang tumatanda tayo, tapos yung mga anak natin ay may kanya-kanya ng pamilya, tapos nagkakasakit tayo, walang bumibisita, nakakapanghina ng loob. Diba? Ang mamatayan, nakakapanghina ng loob yun. Now, I believe ganun din yung kalagayan during this time ng mga disipulo ni Jesus. Diba, namatay si Jesus. They were hopeless. Di nila alam kung saan sila pupunta. They were desperate.
Ito yung naranasan nila. Siguro this is signified nung sinabi ng gospel na yung mga disipulo ay bumalik sa dati nilang pamumuhay. Imbis na yung direction nila ay forward para sa misyon, bumalik sa dating pamumuhay. Mahirap ang ganitong kalagayan, pero napansin natin nitong nagdaang mga araw, this past few days, yung mga readings, mostly, yung pagpapakita ni Jesus sa mga disipulo niya. They were hopeless. Pero here comes Jesus. Nagpakita siya sa mga disipulo niya, hindi lang one time, maraming beses. Imagine, iniwan siya, ha? Alam niyang litong-lito ang mga disipulo. They were hopeless. They were hopeless. Walang direksyon. At ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang sabi ni Jesus? Ayon sa gospel, sabi ni Jesus 3 times, "Peace be with you." Peace be with you. Anong ibig sabihin nito? Anong translation nito? Translation nito ay, pinapatawad ko na kayo. Peace be with you. And so from this, nagkaroon po ng pag-asa ang mga disipulo. Nagkaroon ng pagkaasa ang mga disipulo. This is the power of the resurrection. Ito ang kapangyarihan ng resurrection. Binibigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoon. Jesus is alive. Buhay po ang Diyos. At ang mukhang pinapakita ng Diyos is one of mercy. Tamang-tama, ngayong linggo is Divine Mercy Sunday. Is one of mercy. Peace be with you. Ang punto ano? No matter how difficult life is, kahit gaano pa ang kasalanan, basta't magpalikoob tayo sa Diyos. Isa lang po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Peace be with you. Hindi po siya magpapabaya sa atin.